na anak na si Edmar Agamaw na may problema sa pag-iisip. Huli nakita si Edmar noong March 28 na nakasuot ng asul na t-shirt at maong na shorts. Ginang Mary Agamaw. Opo, sige po. Hindi mo masyado maganda ang araw para sa inyo po. Naunawaan po namin yung inyong pinagdaraanan. Pero sige po, Nay, baka may nakakita ko, no, sa inyong anak. Sige po, manawagan po kayo. Ako po'y nananawagan kung sino man po ang nakakita sa anak ko si Edmar. Pagbigay alam na lang po ninyo sa mga barangay o kahit sa mga presinto po. Kasi nung 28 pa po ng Marso, umalis po sa amin. Hanggang sa ngayon, di pa po nakakarating. Nag-aalala na po kami. Nagagamot po siya araw-araw. Hanggang sa ngayon po, hindi pa nakakainom ng gamot. Baka po kung ano na po na mangyari sa kanya. Alalang-alala na po kami. Lalo-lalo na po ako, nanay niya. Nay, saan po nawala? Dito po sir sa amin. Kasi umaga po nung Sabado, hindi naman namin po sir akalain na hindi na po siya babalik. Kasi palibot-libot lang naman po siya dyan sa may amin. Sa aming lugar, sa kampo ng lugar namin po. Nung ano na po, tanghali, nagtaka na po kami kasi pakainin ko na po siya ng umaga. Sabi hanggang nagtanghali, sabi ko wala pa po. Papainumin ko na siya ng gamot, pakainin, wala na hanggang sa umabot na po ang gabi, nag-alala kami, naghanap na kami kung saan-saan. Hindi na rin po namin nakita hanggang sa ngayon po kung saan-saan lugar na po kami nakarating. Wala pa rin pong linaw, kaya nagmamakaawa po ako kung sino man pong makakita. At saka makakilala sa kanya, ipagbigay alam lang po sa mga presinto o kaya sa mga barangay. Nay, pakidescribe po nga yung itsura po niya. Yung kanyang itsura nung siya po'y nawala. Nawala po siya, sir. Nakabilo ng t-shirt na may kwelyo at saka maong po na shorts na maong hanggang tuhod. Kulot po ang kanyang buhok, 5'7" po ang height niya. Medyo maitim. Maputi. Sakto lang po, sir, ang putis niya. Basta may kapansanan po siya sa pag-iisip, sir. Pero hindi po naman po siya pinanganak na ganun. Third year high school po siya nung nagkasakit na depressed po siya sa math niya. Doon na subaksak po siya sa math. Doon na po siya nagsimula po, sir. Kaya simula noon, parang balik-balik na lang kami paggamot hanggang sa ngayon. Opo, pero hindi namin pinapawalan ng gamot talaga dahil alam ko naman po na pag ganyan ang tao, kailangan suportado mo talaga ng gamot. Kasi ang gamot lang po nakakapagpalinaw ng pag-iisip nila. Pag nakainom mo ng gamot, Nay, medyo... ayos naman po, sir. Hindi naman po siya, tahimik lang po siya, sir. Wala naman po siyang wala naman po siyang ginagawang masama. Ano lang siya, basta may pagkain, lang sa pagkain, asikaso namin sa pagkain. Anong mga palatandaan? Meron bang, gano'ng kahaba yung buhok niya? Yung kulot? Yung kulot po, sir, tapos may bukol po siya dito. May bukol sa kaliwang pisngi po. Malapit sa mata. Opo, sir. Okay. Tapos basta kulot ang buhok. Mahaba o hindi naman? Hindi naman po, sir. Yung parang, ang gupit niya parang sundalo na Tapos yung niya, 5'7" po ang height. 5'7". Opo, basta blue na t-shirt na may kwelyo. Tapos yung shorts na maong hanggang tuhod. Nung pag-alis yun talaga ang suot niya. Kaya, saan mo siya responding pangalan? Pagtatawagin siya, anong pangalan ng kanyang... Nandiyan po, sir, sa namin, tatlo po, sir, na cellphone number po. Pag tatawagin po siya ng tao, kunyari nakita mo siya sa kalsada, saan siya titingin? Anong pangalan? Basta Edmar lang po. Edmar lang po. Sige, pag nakita siya sa kalsada, tawagin nyo lang ng Edmar, titingin niya. Titingin po siya, sir, kasi alam niya, pangalan po niya, talagang na po yun. Hindi naman nagwawala pag nilapitan? Hindi naman po, sir. Hindi naman po. Sige. Sige po, tumawag ko kayo dito sa number na to, no? Pasahin natin yung mga numbers para baka may mga nakakita. Baka nasa kapitbahay niyo lang ho yan. O nasa kalsada lang ho yan, palakad-lakad. Sana nga po, sir. I-report na po agad, mga kapamilya. Ito po ang number. 0933-3215-148. O kaya ay tumawag sa 0947
149-6784. O tumawag din po sa 0927-933-0354. Meron ba kayong telephone number na na landline? Wala kayo? Sa barangay, wala bang number ng barangay? Hindi namin po alam, Oh, sir. okay. O tumawag na lang kayo din sa amin sa DZMM, sa ABS-CBN. 414-1296 or 414-5431. At iwas din para Opo, kayo ma'am. maloko. Opo, ma'am. Totoo Oo. po, ma'am. Alright, sana Sana ma-recover pa, no? Sana nga po. Pero I'm sure makikita ko yan. Nay, huwag po kayo mag-alala kasi marami na kami kasong hinawakan. Sana nga po. Patapos sumapakinggan dito, bumabalik naman sa kanilang pamilya. Sige, Nay, relax lang ho, Nay. At nagawa 29 natin ang years paraan. old siya, no? Pero hindi naman siya yung tipo na mapagkaiinitan dahil nananakit o ano. Hindi naman po. Tahimik lang Oo. po. Kasi naalala ko lang po, mama. Pagkain niya nga po, maghihingi. Kapatid mo? Bale, ikaw kapatid? Kuya mo. Oo. Kasi Si tahimik Edmar. lang po siya. Ang hanggang ngayon. Sa kami gamot ka nyo, di ba na? Hanggang po, Hindi sir. siya nagamot, tsaka may check-up siya May check-up. sa mental. Oo. Hindi namin po kasi pinapabayaan mo. Kaso nakalusot nga, no? Dahil naglakad siya, no? Sanahan maglakad. Kahit Sa ipangutang nakalayo. po, sir. Pero sanay naman, di ba? Naglalakad doon. Ba't biglang... Doon lang po sa kanto namin, iikot, tapos uwi na din sa Oo, amin, pero bakit ngayon, nagkaganon? nakalayo po. Siguro po Wala. sa oras na yun at sinumpong siya. Kalalakad ng kalalakad, nakarating sa malag, naligaw na po siya pagbalik. Hindi na po niya alam ang pagbalik sa amin. Hindi bali yun, may awa ang Diyos, ano, Nay. Oo. Oo, at Tulungan natin, Maganda mga kapamilya. yung malasakit na maibalik sa amin, ma'am. Tatanawin ko malaki-malaking utang na loob talaga. Hayaan niyo po, na baka may nakapakinig ho. Nangyayang panawagan. Hintayin lang po natin. Kung sino ba sa inyo may maganda yung loob. Aha. Siyempre, nanay ako, hindi ko may wala mag-alala. Sige po, Nay. Hintayin lang po natin. Ulitin natin yung number.